Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is September 6, 2025 and our topic is all about ano ang seraphim. So our concept is all about seraphim. So yung seraphim ay isang espesyal na uri ng mga anghel na inilarawan sa Biblia bilang mga nilalang na nag-aalab o burning ones. Sila ay nasa paligid ng trono ng Diyos at walang tigil na sumasamba, sumisigaw ng banal, banal, banal si Yahweh. So, yung kanilang anyo ay nagpapakita ng kabanalan, kalinisan at kasigasigan para sa kawalhatian ng Diyos. So, yung kanilang halimbawa ay paalala sa atin na ang totoong pagsamba ay mula sa isang pusong malinis at nag-aalab para sa Panginoon. So, our Bible readings for today is all about Isaiah chapter 6 verse 1 to 7, ASND version. Ipinakita ng Diyos kay Isaiah ang seraphim na lumilipad sa kanyang presensya, sumasamba at nagsasabing siya ay banal. Isa sa kanila ang kumuha ng baga mula sa altar at hinipo ang labi ni Isaiah upang linisin niya. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is seraphim are mighty beings devoted to God. So yung seraphim ay makapangyarihang nilalang, ngunit lahat ng kanilang lakas ay nakataon lamang sa Diyos. So ipinapakita nito na ang tunay na kalakasan ay nagmumula sa lubos na pagsunod at pagsamba sa Kanya. Second, seraphim reflect the glory of God. So sila ay parang salamin ng kawalhatian ng Diyos dahil ang kanilang buhay at gawain ay nakatuon sa pagpapakita ng kabanalan ng Panginoon. At ipinapaalala nito sa atin na dapat ding makita natin ang liwanag ng Diyos sa ating buhay. And lastly, seraphim remind us of how privileged we are. So, kahit makapangyarihan sila, is hindi nila naranasan ang kaligtasang ibinigay ni Jesus sa atin. So, ipinapakita nito na mas pinagpala tayo dahil sa krus at biyaya ng Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is view yourself as special, made in God's image. So, tulad ng seraphim na espesyal sa langit, tayo rin ay espesyal dito sa lupa dahil nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. So, wag nating maliitin yung sarili natin dahil may mahalaga or halaga tayo sa Kanya. Second is value your identity as God's redeemed person. So, syempre, higit pa sa mga anghel, tayo ay tinubos ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo. So, kaya dapat pahalagahan natin yung ating pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos. And last is visit the cross and visualize God's grace and love. So, sa tuwing maaalala natin yung ginawa ng Diyos or ni Kristo sa krus, mas lalo nating maunawaan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kasi dito natin makikita ang biyayang hindi naranasan ng mga seraphim. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part is our discussion. And our discussion talks about why are we more special than seraphim. So, based sa nabasa at napakinggan ko, mas special tayo kaysa sa seraphim dahil kahit sila ay malapit sa trono ng Diyos, hindi nila naranasan yung kaligtasang ibinigay ni Jesus. Kasi tayo ay tinubos, pinatawad at binigyan ng bagong buhay sa pamagitan ng kanyang dugo. So, ibig sabihin is may relasyon tayo kay Kristo na walang ibang nilalang ang nagkaroon. So, natutunan ko sa devotion na ito na hindi dapat maliitin yung sarili dahil mahal tayo ng Diyos at pinili niya tayong maging anak niya. So, sa buhay natin, i-apply natin to sa pamagitan ng pagpapahalaga sa ating relasyon kay Jesus at pagsamba sa Kanya araw-araw.